So may dagdag ko lang ito sa coverage ng finals exam ninyo since nakalimutan ko itong i-discuss last time. So without further ado, let's get started. So makikita nyo dyan sa screen niyo yung mga term na plant, accelerant, and trailer. So ano nga ba ang mga ito? Okay? So pag sinabing plant, hindi yan yung halaman. Okay? The keyword for plant is that is anything that can be used to start a fire. Okay? Itong mga to, plant, accelerant, tsaka trailer. Ito yung mga ginagamit ng mga arsonists. Okay? So when we say arsonists, those are person na intentionally, okay, maliciously want to set burn or set fire. Okay, sila yung nagsasadya or sinasadya nila na mag-umpisa ng sunog. They assure, itong tatlong ito is yung assurance nila na ma-accomplish nila yung kanilang plano na pag-commit ng crime or ng pagsusunog. Okay, so una nga dyan is yung plan. Pag sinabing plan, that is anything that is used to start a fire. Okay? Para umpisahan ang sunog. Okay? Pangalawa, accelerant. Okay? Pag sinabing accelerant naman, usually, ito po yung mga chemicals na ginagamit para mas mapabilis yung paglaki ng apoy. Okay? Pag sinabing paglaki ng apoy, that is a flame propagation. Okay? So, nakikita niyo yung difference. Pag sinabing plant, that is used to start a fire. Ang accelerant naman, that is used for flame propagation or para mas mabilis na lumaki yung apoy. So, ano ba yung mga example niyan? Diba? Paggamit po ng gasolina, ng krudo. Diba? Ano pa? Sa mga solid fuels naman, nandiyan yung mga mabilis masunog. Yung mga highly combustible materials, gaya ng papel, ng karton, ng mga tuyong dahon, 'di ba? Pag 'yan ang mga nilagay mo diyan, mas mabilis na lumaki ang apoy. So that is what we call accelerant. Okay? So third one naman, we have trailer. So pag sinabing trailer naman, ito yung ginagamit para kumalat yung apoy or to spread the fire. Oh, basic 'yan ah. Sinabing to start a fire, nakita niyo yung question, it is used to start a fire. That is plant. It is used for flame propagation o para mas mabilis na lumakas yung apoy. That is accelerant. At pag ginagamit naman para mabilis na kumalat yung apoy, that is what we called a trailer. Okay? Next. Okay, so sa fire arson investigation, that is a process, di ba? So first one, it involves the systematic process of first we have identifying. Okay, so identifying data by including physical things that may provide relevant information regarding the fire incident being investigated. So, pag meron pong sunog na naganap, of course, after maapula ng apoy, immediately, okay, syempre hindi naman pwedeng mag-imbestiga ang isang fire arson investigator during the fire operation. Kapag may sunog, hindi pa pwedeng mag-imbestiga yan. Pero after na maapula yung sunog, either by fire out or under control, pwede na pong pumasok si fire arson investigator. And the very first thing that they shall do is to identify those physical evidence. Okay? Bakit kailangan nating i-identify yung mga physical evidences kagad? Kasi nga, kailangan nating i-determine what is the cause of the fire. Ano ba yung pinagmula ng sunog? Saan ba nagmula yung sunog? Okay? So, first one nga dyan is to identify. Anong ina-identify dyan? Yung mga physical evidences. Okay, second one. Of course, kapag na-identify mo na yung physical evidence, the second thing you must do is to collect the evidence. So, yung mga evidence na nakita mo doon, important evidence na makita mo doon sa fire scene, kailangan mong kolektahin yan. Kailangan mo siyang i-gather. Okay? I-gather mo and then dadalhin mo siya sa laboratory for further examination.
Okay, third one, we have preserving. Pag sinabing preserving, that is an act of keeping. Okay, ito po yung isang gawain na kung saan, pag sinabing preserving, ito yung itatago mo. Kailangan mo siyang itago at ingatan para mapanatili mo yung itsura o yung appearance ng ebidensya na nakuha mo doon sa fire scene. For example, may nakuha kang ebidensya sa fire scene. Kung yan ay bilog. Okay, hindi pwede na after mong dalhin sa laboratory, square na yan. Diba? Dapat, kung ano yung itsura niya, nung kinuha mo doon sa fire scene, yung ebidensya na nakuha mo sa fire scene, kung ano man yung itsura niya, kung ano man yung kulay niya, okay, or kung ano man yung mga physical appearance na nakuha mo from the fire scene up to the laboratory, dapat ganun pa din yun. Actually, not only sa laboratory, dapat hanggang sa korte, dapat ganun pa rin ang itsura niya. So that is what we call preserving. It is an act of keeping collected evidence in their true and original form. Diba? So dapat hindi po ma-contaminate. Kaya nga dapat meron pong tinatawag na chain of custody. Kasi the more na marami ang may access or hawak dun sa ebidensya, the more na nababawasan yung integrity ng evidence. Nagkakaroon po ng contamination. So pag nagkakaroon ng contamination, yung bigat ng ebidensya ay nababawasan. Okay? Parang ano din yan, parang sasakyan din. Pag bibili kayo ng second hand, medyo maganda pa yan, di ba? Pero pag ang binili nyo, mga third hand, fourth hand, fifth hand, sixth hand, di ba? Kumbaga parang pinagpasapasahan na ng maraming tao, yung itsura ng sasakyan, hindi na siya maganda. Ano nangyayari? Yung value ng sasakyan, masyado nang mababa. Okay? So parang ganun din sa evidence. Next one. Evaluating. So evaluating, it is the process of determining the probative value of collected pieces of evidence. So, pag sinabing evaluating, ang tinitingnan po dito, yung bigat, yung halaga ng ebidensya na nakuha mo. Kasi nga, kapag ikaw ay isang investigator, lahat ng possible na may kinalaman doon sa tinatalakay mo na kaso, kukolektahin mo lahat yan. Diba? I-identify mo, kolektahin mo, and then i-evaluate mo.